Sunog sa kamay, paa at katawan ang natamo ng isang taong gulang na bata sa Suralia, South Cotabato matapos mahulog sa hukay na may nasusunog na basura. Nagtamo si Glycel May Magbanwa ng second-degree burn at binigyan ng lunas sa South Cotabato Provincial Hospital. Ayon sa ama ng biktima na si Brandon Magbanwa, nalingat ang tiyahin ng bata na nagbabantay sa kanya nang mahulog ito. Dahil lubos na naapektuhan ang mga daliri sa kanang paa ng bata, kinailangan siyang dalhin sa Davao City para putulin ang mga ito. Problema naman ngayon ng mga magulang ng bata na parehong menor de edad ang pagpapagamot sa anak. Sa Camarines Sur naman, isang pampasaherong jeep ang nahulog sa isang bangin matapos mawalan ng kontrol habang binabaybay ang paakyat na bahagi ng Tinambak Bridge. Sugatan ang 10 pasahero ng jeep na agad namang naitakbo sa isang ospital sa Nagas City. Sinawing palad naman ng isang pasaherong college student na si Jerome Fajardo. Malapit na sana siyang graduate. Ayon sa ilang nakakita sa pangyayari, tumalon raw si Fajardo sa jeep nang dumausdos ito pababa hanggang sa nadaganan siya nito. Hindi naman sinampahan ng kaso ang driver na si Estelito Lumabi matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Pinag-iingat naman ng mga motoristang dumadaan sa nasabing lugar dahil sadyang mapanganib daw ang daan at walang anumang harang sa bahagi ng bangin. Dahil sa sobrang init ng panahon, ilang inmates na sa Vigan City Jail sa Ilocos Sur ang inuubo at nilalagnat na. Bukod sa nararamdamang init sa loob ng selda, siksikan pa sila sa loob nito. Ang ideal capacity kasi ng bilangguan ay 32 katao lang. Pero pinagkakasya ngayon ang nasa mahigit 100 inmates. Kaya naman naglagay ng 2 electric fan sa labas ng kanilang selda ang pamunuan ng bilanggo. Pero ang ilan, nagtatanggal na lang ng damit para maibsan ang init. Pinapaalalahanan naman ng mga bilanggo na palaging uminom ng tubig at maligo para maiwasan ng heat stroke. Mayroon sanang additional na electric fan pero hindi pwedeng ipasok na sa loob ng silda, kundi dapat nasa loob ng silda ay nasa labas ng silda at centralized. Sa Benguet, Abra naman, halos 10 bata kada araw ang naa-admit sa Abra Provincial Hospital dahil sa sakit na acute gastroenteritis o stomach flu. Sintomas nito ang pagsusuka at pagdudumi. Dahil sa dami ng nakakonfine, ilan sa mga bata ay sa labas na ng ward na natili. Ayon sa pediatrician ng ospital na si Dr. Dexter Apolonio, madalas daw ang ganitong sakit kapag mainit ang panahon. Dahil sa weather related to itong init ng panahon, syempre yung mga pagkain madaling mapanis. Katrina Son, GMA News.